Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahalagin kayong kasama niya at makakahagi sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niya naalis na ang batong panakit sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga halilino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod na dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga halilino at ang hanyong pinalo sa ulo. Hindi ito kasama ng mga halilino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naroon ang dumating. Nakita na ito at siya'y naniwala. Di pa nila nakunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Paska
Yan po ay palay Diyosa para sa mga ancient Europeans. Esther, E-A-S-T-R-E, Esther. Siya ay goddess of spring and rebirth. At alam niyo ba kung bakit ang simbolo ng Esther ay itlog? Ayun. Tingnan ninyo, makasagupuan nyo ay may itlog. May premyo. May premyo. Makasakali. Tingnan nyo. Itlog dyan. Para nalibugan natin pinagay. Kasi daw po, ayon sa paniniwala nila, na sa panahon ng Taxibol, itong si Esther, ang Diyosa ng spring and river, ay para sa kanila, yung kanyang meron yung alagang ibon na nangingitlog sa mga iba't ibang mga basket at pilit niyang itinatago ang mga itlog na ito sa hindi alam ng mga lugar. At ang ginagawa nitong si Goddess of Rebirth and Spring na si Esther, pinagbago niya from itong mga ibon, itlog na mga ibon, ginagawa niya ngayon mga rabbit na nangingitlog ng tuloy-tuloy. Kaya tayo, Easter Bunny. Isa kaya yun. Ginagawa niya yung simbolo rabbit and egg. Pero, ang mas malalim kong pagkakulo dito is yung transformation, yung pagbabago from being a pepper into a continuously laying and a rabbit laying egg. Ang mahalaga is the transformation, yung pagbabago ginawa nitong si Esther na ito. Makikita natin, hindi yung European tradition. Tayo na mga Kristiyano Katoliko, ang pinakamaganda sa atin ngayong araw na ito ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay buhayin yung katotohanan ang ating Panginoong Jesus ay muli na buhay. Sa tunay po, may isang abogado na nagtaka, hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala kay Jesus. Kaya gusto niya pabulaanan yung sinasabi muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Gusto niya pabulaanan yung sinasabi empty tomb, yung walang lamang bibig ng Jesus. Kaya sumulat siya ng isang aklat. Ang title ng kanyang aklat ay Who Moved the Stone? Kasi yung pinaka-simbolo ng pamatayan ng pagkabuhay ng ating Panginoon, yung malaking bato na manakip sa libigan. Who moved the stone? Sabi niyo ang abogado. Dahil si abogado, kailangan mahusay ang pagkakabangkay para mapatunayan hindi na totoo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa huli, nabigo siya. At sabi niya, tunay na muling nabuhay si Jesus. It is the resurrection of Christ is a historical fact. It is unquestionably true. Yun ang kanyang ginawang pag-uusap. It is unquestionably true. Bakit? Maraming mga kaya. Una, sinasabi na yun daw, kaya daw wala ang bangkay ng Jesus
Sabi niya, imposible na ninakaw ang katawan ni Jesus. Meron din sabi, nilapa ng mga pangis na hayop ang katawan ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi rin pwede yun sapagkat walang pamas ng mga dugo doon sa lipunan. Yun ang kanyang mga naging problema. At sabi, ninakaw daw ang katawan ng ating Panginoon. Hindi pwede mangyari. Bakit? Kasi binayaran ng mga pagtandang pari ang mga kawal para bantayan ang libingan. Yun ang gagawin ng mga kawal. Babantayan. At hindi sila umalis doon. Pero, nawala rin yung katawan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, it is unquestionably true the resurrection of Christ. Para naman, dahil lang yung mga problema, para naman maging lalo makumbinsi. Ano ba din ang sinasabi ng simbahan? The proofs of Christ's resurrection. The first proof, yun lang po, empty tomb. Yun ang unang-unang problema ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Doon sa ilim, pero wala doon ang katawan ng Jesus. At pangalawa, na napakahalaga para sa mga Pilipino ay ang testimonya ng dalawang alagad ng ating Panginoon. Mahalaga po para sa mga Pilipino kung inyong babalikan ang ating binasa. Dahil mas pumunta na walang isa, hindi agad pumasok yung isa. Hindi agad pumasok yung isang alagad. Nakuha si Pedro. Bakit yun? Kasi kung mahalaga sa mga Pilipino, yung testimonya ng dalawang tao, magpapatunay ay dalawang tao, hindi lamang isa. Kaya sabay silang pumasok at tinignan, wala na ang katawan ng ating Panginoon. At dahil doon, napakatibay ng pagpapatutuo. Dahil dalawa lang patunay na alaga ng ating Panginoon, yun ang naging katanda para sa lahat. Ang pagpapatutuo ng dalawang nakasaksi ng walang namamilihan ng ating Panginoon. At ano ginawa ang mga pari? Yung dalawang nag-testify. Sinusulan nila ang mahalaga. Ang sabi ng mga tatatapang, sabihin niyo, ninakaw ang katawan ni Jesus. At yun po ang maraming nagbiwala pa magpapagawa. Ninakaw ang katawan ng ating Panginoon. Pero, sapat para sa atin ang dalawang testimonya at pagpapagawa ng alagaan ng ating Panginoon. Na buhay na magiging si Jesus. At yan po ang ating hanggang ngayon ay pinaniniwalaan. At tunay naman, anong saysay ng ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon? Anong saysay ng ating mga ginagawang mabuti, tama, kung hindi nabuhay ang ating Panginoon? Ano at saan pupunta ang ating buhay kung hindi naging muling nabuhay ang ating Panginoon? Kaya, itong panahon, itong araw na ito, sabi sa amin, ang araw na ginawa ng Diyos. His resurrection, ang kanyang muling pagkabuhay ay lalo magpatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang salita. Si Jesus ang nagsabi,
Yun ang pinagtawag ang kanyang salita. Naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, at buo ang pag-asa natin sa salita at pangako ng Diyos. Napakaganda po sa araw na ito, ating palakasin ang ating pag-asa sa Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Tapat siya sa kanyang salita. Ang kanyang muling pagbuhay ay lagi nawa magpaalaala sa atin. Ano man ang ipinangako ng Diyos sa atin, tututin niya at siya'y lagi tapat sa atin. Magsigayon tayo, mga kapatid, sa dakilang araw na ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo po'y natin kasama niya nung tayo ibinagan upang kasama niya tayo makabangon at makapagpagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Kaya tayo lahat na nagsisimba ngayon, sariwain natin ang ating pangako sa pagtibigyan. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang katapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga makakasamang kaanin ng kanyang banal sa simbahang katauhan. Kung kayo ay makakaraang tatalipod sa lahat ng hagdan sa katumparan ng panupala ng Diyos, upang kayo makapabuhay bilang matapat at makakasamang kaanin ng kanyang banal, pakisagot ninyo itong mga kaalaman. Para kayo makapabuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Para kayo huwag papailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Si Satanas, na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay itinatakwil ba ninyo? Mga kapatid, ngayon ay harapin natin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapangako, magsisikap mabuhay bilang mga inararal anak ng Diyos Ama, kung tutularan niyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat ng pagmamalasakit para sa pamahalaan ng kapatanan, pakisagot ang mga katanungan ito. Sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at tuwingan ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Kung kayo makapangako, magsisikap mabuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoon Jesus, kung gagawin niyo simulan sa buhay ng kanyang katuwiran at abunan ng paglilingkod sa lahat ay sunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo na ipinanganak na sa Maria Virgen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at nalulunod sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Kung kayo makapangako susunod sa pagtunay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ng pangulanan ng loob ng buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaki anak ng Diyos anak at kapatid ng Panginoon Kristo, ang sagot ang katanungan nito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay ng walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Bunga